isang vlogging o charity group community. Panimula at konteksto. Binuksan ng vlogger ang video sa pamamagitan ng isang mainit na pagbati sa kanilang mga manood at isang paanyaya sa suporta sa kanilang channel. Gayon din sa mga vloggers na sina Kuya Val at Kalinga Prab. Kasabay nito, binanggit niya na mainit na pinag-usapan ngayon ang mga pahayag ni Makagago, partikular ang pagtatanggol nito kay Beyonce habang tila may banat o puna naman kay Kalinga Prab. Usapin ng upload ni Kalinga Prab sa EDC. Isa sa mga punto ng diskusyon ay ang matagal ng hindi pag-upload ni Kalinga Prab ng video patungkol sa EDC, kahit sikat si Beyonce at inaabangan ng content tungkol sa kanya. Sa halip, inuuna raw niya sina Mikris at Mekoy, na bahagi rin ng ibang love team. Ayon sa vlogger, maaring sinadya ni Kalinga Prab na bigyan ng spotlight ang iba, lalo na't sikat na si Beyonce at para sa balanse at pantay na tulong sa iba pang benepisyaryo. Naniniwala rin ang vlogger na baka may dahilan si Kalinga Prab para umiwas sa love team content, lalo na kung may mga komentong bumabatikos sa pagla-love team sa menor de edad tulad ni Beyonce. Depensa kay Kalinga Prab at sa kanyang layunin. Nilinaw ng vlogger na si Kalinga Prab ay nagtutulungan lang talaga at walang masamang intensyon sa kanyang content o mga love team. Ang mga benepisyaryo, ayon sa kanya, ay malaya at kusang umaalis o lumilipat at kung may nasisira man ang reputasyon, ito'y dahil sa ilang benepisyaryong nagkaka-interes sa pera mula sa sponsor. Ipinunto rin na hindi dapat sisihihin si Kalinga Prab at sa halip ay hangaan ang kanyang araw-araw na pagtulong mula sa pabahay hanggang sa iba pang charity vlogs na bihira sa mga influencer. Puna kay Makagago. Dito nagbigay ng matinding reaksyon ng vlogger laban kay Makagago. Bagamat ipinagtatanggol ni Makagago si Beyonce at binabatikos ang pagla-love team sa menor, sinabi ng vlogger na si Beyonce mismo ang nagsabing crush niya si Kalinga Pedo, kaya't natural lamang na umusbong ang love team. Sa paningin ng vlogger, walang masama sa naging development, basta't walang intensyong masama si Kalinga Prab. Sinabi rin na kung ikukumpara si Kalinga Prab kay Makagago ay malayo ang kontribusyon. Ang una ay araw-araw tumutulong, samantalang si Makagago ay puro banat at walang nakikitang tulong o charity na ginagawa. Pangwakas na paninindigan. Sa dulo, muling pinagtibay ng vlogger ang panig niya na hindi dapat sirain si Kalinga Prab dahil sa mga love team o kontrobersya at hindi rin dapat pakinggan ang mga gaya ni Makagago kung ang layunin lang ay makapanira at magpasikat. Hinihikayat niya ang mga manonood na pag-isipan ang kanilang mga reaksyon at magbigay ng opinyon kung ano ang tingin nila sa isyong ito. Buod ng tema at pananaw, pro Kalinga Prab ang vlogger. Ipinagtanggol niya ito laban sa mga puna ni Makagago. Critical kay Makagago dahil sa kanyang pagiging mapuna pero wala naman daw aktwal na tulong sa kapwa. Pinaninindigan ng vlogger na si Kalinga Prab ay may malinis na intensyon at ang issue ng love team ay hindi dapat gawing malaking usapin, lalo na kung may malaking tulong naman na naibibigay sa mga benepisyaryo. Inimbitahan ng audience na magkomento ng sarili nilang pananaw at pag-isipan muna ang buong konteksto bago maghusga. Kung gusto mong at ng mga tagbagtanggol ni Kalinga Prab, isang kilalang charity vlogger sa Pilipinas. Panimula at pag-akusa ni Makagago. Sa umpisa ng transcript, matalas ang mga banat ni Makagago laban kay Kalinga Prab, Bonnie James Matubang. Tinawag niya itong the biggest poverty porn star, the biggest clown, the biggest groomer. Ayon kay Makagago, modus daw ng Team Kalinga pang pagtulong sa mahihirap, lalo na sa mga magagandang dalaga at minor de edad, para lamang gamitin sa love team content at paglalapit sa mas matatandang miyembro ng grupo. Binanggit niyang may mga nag-message sa kanya tungkol sa umano'y ginagawang panggagamit ng Kalingap team. Mabilis umano nilang dini-delete ang mga negatibong komento kaya hindi agad ito napapansin ng publiko. Isinumbat din niya ang sinasabing disproportionate income. Halimbawa, kung nagbibigay si Kalingap ng 10,000 sa isang beneficiary, baka sa 40,000 naman ang kinikita niya sa content. Though, kontra opensa, si Makagwapo Adonis Man, tagapagtanggol ng Kalinga Prab. Makagwapo Adonis Man na nagpakilalang kakambal ni Kalinga Prab ang tumugon sa akusasyon ni Makagago. Tinawag niyang kulang-kulang ang research ni Makagago at bias ang kanyang mga komento dahil puro negatibo. Ibinunyag niyang laging may consent mula sa pamilya at LGU bago mag-vlog o tumulong si Kalingap.
Sinagot din niya ang issue ng poverty porn. Aniya, iba raw ito sa tunay na poverty porn dahil hindi pinapahiya kundi pinapalakas ang loob ng mga mahihirap. Ang mga tinutulungan daw ay pinapakita ang galing at sipag, hindi lamang ang kahirapan. Sa usapin ng love team sa mga menor, tinanggi rin ito. Aniya, karamihan sa Kalingap Angels ay scholars, may pabahay at masaya sa kanilang kinalalagyan. Pinakita rin ang mga clip kung saan nagpapasalamat ang mga Kalingap Angels kay Kuya Rob, nagbibigay ng regalo at nagpapahayag ng kasiyahan. Sagot sa issue ng kita. Sinabi ni Adonis Man na hindi lang 40 Zend ang napupunta sa vlogger, kundi napupunta rin ito sa iba pang beneficiary. May mga pagkakataon pa raw na abono ang Kalingap team. Ang punto niya, ang tanong, nakatulong ba o hindi? Aniya, mas malaki pa raw ang nagagawa ng Kalingap team kaysa sa mga pinupunan ng mga bashers. EV, personal na patutsada at hamon. Hinamon ni Adonis Man si Magago na maging patas kagaya ni Raffy Tulfo. Ipinunto rin niya ang past scandal ni Makagago, kaugnay ni Francis Leo Marcos at Leng Altura. Sinabi niyang kung totoo ngang tumutulong si Makagago ng walang kamera, good for you. Pero hindi raw yun rason para husgahan ang ibang may ibang estilo ng pagtulong. Konklusyon at hamon. Buong transcript ay puno ng tensyon, sarkasmo at matinding depensa ng Kalingap team. Binibigyang diin na may tunay na tulong ang ginagawa ng grupo, may consent ang mga beneficiary, at hindi raw ito dapat basta-bastang ituring na exploitation. Nagtapos sa hamon kay Makagago, basahin din ang mga positibong komento at suriin ang kabuuan ng ginagawa ni Kalingap, hindi lang ang butas. Upload ni Kalingap Rob sa EDC. Isa sa mga punto ng diskusyon ay ang matagal ng hindi pag-upload ni Kalingap Rob ng video patungkol sa EDC, kahit sikat si Beyonce at inaabangan ng content tungkol sa kanya. Sa halip, inuuna raw niya sina Mikris at Mekoy, na bahagi rin ng ibang love team. Ayon sa vlogger, maaring sinadya ni Kalingap Rob na bigyan ng spotlight ang iba, lalo na't sikat na si Beyonce at para sa balanse at pantay na tulong sa iba pang benepisyaryo. Naniniwala rin ang vlogger na baka may dahilan si Kalingap Rob para umiwas sa love team content, lalo na kung may mga komentong bumabatikos sa pagla-love team sa menor de edad tulad ni Beyonce. Depensa kay Kalingap Rob at sa kanyang layunin. Nilinaw ng vlogger na si Kalingap Rob ay nagtutulungan lang talaga at walang masamang intensyon sa kanyang content o mga love team. Ang mga benepisyaryo, ayon sa kanya, ay malaya at kusang umaalis o lumilipat at kung may nasisira man ang reputasyon, ito'y dahil sa ilang benepisyaryong nagkaka-interes sa pera mula sa sponsor. Ipinunto rin na hindi dapat sisihihin si Kalingap Rob at sa halip ay hangaan ang kanyang araw-araw na pagtulong mula sa pabahay hanggang sa iba pang charity vlogs na bihira sa mga influencer. Puna kay Makagago. Dito nagbigay ng matinding reaksyon